heads in a short prayer. Lord, minsan pa, Panginoon, itinataas ka namin sa lugar na ito. Lord, dakila ka nga, O Diyos, at wala kang kapantay, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Lord, na minsan pa, Lord, ay ibuhos mo ang iyong habag at grasya sa aming lahat. Lord, at pakalinisin mo nga kami, Panginoon. Lord, we are nothing. Without in our lives, kami po ay mahina, but then, Lord, our strength that comes from you sustain us, O Lord God. Dalangin ko, O Diyos, sa pagkakataon nito, Lord God, as we ponder on your words, O Lord God, pakabuksan mo nga ang aming mga spiritual na pangunawa, O Lord God, at ang mga bagay na hindi ko kayang i-explain, O Lord God, let your Holy Spirit, O Lord God, ang tumulong sa akin. Dalangin ko din, O Diyos, that you will sustain me until the end of this service, O Lord God. Panalangin ko, Panginoon, na itago mo ako sa iyong kaluwalhatian, O Lord God, at hindi nga nawa, Panginoon, ang aking kahinaan na makita ng mga kapatiran ito, bagkus, Lord, ang iyong kapangyarihan through your words, O Lord God. Salamat sa gagawin mo, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw lamang ang papapurihan at papasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Sa oras na, sa araw na ito, pag-uusapan natin ang patungkol sa isang parte ng ating katawan na kung saan sa the book of James, he described it as an evil, it's a poisonous part of our body. Ngayon, in a medical term, ang ating mga dila ay nagpapakita ng iba't ibang condition or health conditions ng ating katawan. Dito na nga lang sa ating PowerPoint, makikita natin ang iba't ibang klase ng sakit when it comes kapag in-assess natin ang ating mga dila. For example, this one, abnormal smoothness. Ang sabi niya dito, abnormal pala yung medyo smooth yung dila mo, ano? Ang sabi niya, abnormal smoothness of the tongue is known as atrophic glossitis. Amen? And kung i-assess mo ang iyong dila, kapatid, later on, you can go in front of the mirror at tingnan mo ang iyong dila, kapatid, kung saan ka nga ba dito sa mga health conditions na yan. Because our tongue can reveal our health condition. In the same way, ang ating dila, kapatid, it can reveal kung totoo ka nga bang Kristiyano o hindi. Amen? By the way na maririnig mo ang isang tao, pwede mo siyang ma-determine kung totoo siyang Kristiyano o hindi. Amen? Ang sabi nga sa so ang title ng ating sermon for today is the corrupt tongue, and it is found in James 3 verses 1 to 12. Babasahin natin mamaya yung buong as we go on through our sermon for today. But then, as a small background about James, it talks about, ang James ay sinulat ni James, the brother of our Lord Jesus Christ. And it talks about specifically understanding what saving faith looks like. Amen? Diba? Lagi natin sinasabi na kung tunay kang Kristiyano, meron at meron na babago sa iyong pananalita, sa iyong pananamit, in the way you live your life. Amen? Hindi na ikaw yung dating ikaw noon. Amen? Hindi pwedeng sinasabi mong Kristiyano ka pero walang nababago sa iyong pamumuhay. Amen? How does faith in Christ reveal itself in a believer's life, which includes our tongue? Kung paano natin ginagamit ang ating dila sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Amen? Lagi nating tatandaan that in our speech, there is power. Amen? Lalo-lalo na sa ating mga nananampalataya sa ating Panginoon, meron pong kapangyarihan ang ating mga sinasabi. Amen? And in Proverbs 18:27, it says, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Kailangan mo maintindihan, kapatid, that there is power in your speech. There is life and death in your speech. So ang tanong ko ngayon, paano mo ginagamit ang iyong dila? Amen? The way you speak to other people, paano nga ba yung pananalita mo? Amen? We should be careful to watch our words.
Alam niyo ba yung katagang kakainin mo din ang sinabi mo? Madalas natin sinasabi yan, lalo na yung kapag binababa ka ng isang tao, kakainin mo din ang sinabi mo. Our own words can condemn us. Kaya po napakainam na pag-ingatan po natin ang ating pananalita. Amen? So title natin kanina, The Corrupt Tongue. Ngayon natin malalaman kung yung dilama natin ay kasali doon sa sinasabi nating corrupt tongue. Meron lang akong 3 description ng corrupt tongue sa aking, huwag kayong mag-alala, huwag niyo akong tutulungan, mabilis lang to, sinasabi ko sa inyo. Meron lang akong 3 description ng corrupt tongue. Una sa lahat, number 1 na agad. Ang corrupt tongue is unruly. At pag sinabi natin unruly, it is disobedient. It is disorderly. Walang kaayos-ayos ang pananalita. Amen? Kung sa tao pa, matigas ang ulo. Amen? Sa ating text, sabi niya, not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged and more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect. May perfect na dito? Wala naman, di ba? Able to keep their whole body in check. When we put the bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take sheep as an example. Although they are so large and driven by strong winds, they are steered by a very small rudder whenever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Amen? Ito po ang description ni James patungkol sa ating mga dila. Amen? It is very personal. Ang sabi niya, and to mind you mga kapatid, kapag binasa niyo ang buong book of James, dito natin mababasa kung paano nga ba tayo dapat paano natin mababago ang ating sarili. Amen? Ito yung sinasabi sa ating teksto kanina na the horse bits. At dito lang siya nilalagay. Nakikita niyo? Dito lang siya nilalagay. Napakaliit lang niya kapatid. Dito lang sa bibig ng horse siya nilalagay. But then, if you put that one on a horse, you can turn the whole animal. Sabi niya sa ating teksto. At the same time, this is the largest ship in the world as of 2023, and it says na ang pangalan nito ay Wonder of the Seas. Parang sabi dito, sabi sa ating teksto kanina na kahit na gaano kalaki itong ship na to, ang capacity nito ay kaya niya magsaka ng almost 7,000 passengers, excluding yung mga crew niya. And it has a lot of amenities, large amenities, including the wall climbing. Meron din siyang tinatawag na Royal Theater. I don't know what is that. Sa laki nito, ito lang ang nagkocontrol sa kanya. This is what you call the rudder. At napakaliit lang ito kapatid kumpara sa the largest ship in the world. Amen? At the same time, this is the largest fire in California na ang nag-cause lang ay spark. Diba sa text natin kanina, ang sabi lang niya, spark, kung kukumpara mo, posporo lang. This is the largest fire in the world that is caused by just a spark. At sabi niya, sumunog ito ng 410,203 acres of land. Amen? And at the same time, it destroyed 280 structures and resulted in one fighter death and 3 fighters injuries. Pinapaliwanag lang ni James, mga kapatid, ng ating dila ay makapangyarihan. Amen? That
our tongue can destroy someone's life. That our speech can destroy someone's life. It's either you can discourage or encourage someone's life through your speech. Sana kapatid, gamitin natin ang ating mga dila sa tama. Amen? Sana kapatid, isipin natin yung mga pananalita natin minsan. Hindi ko po ito ginawang itong sermon na ito para sa specific person, pero pagtamaan ka, good. Amen? Ang sabi dito, no one can take less pain than to hold his tongue. Hear much and speak little. For the tongue is the instrument of the greatest good and greatest evil that is done in the world. Ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan natin pag-isipan muna ang mga binibitawan nating salita. It can either bring goodness or destruction to someone's life. Amen. Hindi ba kayo hindi mo namamalayan, kapatid, yung pananalita mo pala, yun ang dahilan ng pagtalikod ng isang kapatiran mo. Amen. Testimony ko ito nung matagalang panahon. Pero nagkasagutan kami ng kapatid ko through messenger. Blinak niya ako ng 3 taon. 3 taon ko siyang hindi nakausap. At dahil malayo din yung trabaho, malayo din siya sa amin, hindi ko talaga siya nakausap. Umabot po ng 3 taon at napakasakitan kasi ako nagpaaral sa kanya. Parang sabi ko, entitled ako na pagalitan siya. Pero I was wrong. Although yung intention ko is for good. Para sa kanya, yung pagdinig niya kakaiba. Yes. Binak niya po ako ng 3 taon. At pinagsisihan ko po talaga yun. Nasabi ko, hindi ko na uulitin yun. Sometimes, even our intentions are good. We can always choose wise words. Amen. Piliin po natin yung ating mga sinasabi. Huwag mong hayaan na i-block ka din ng kapatiran mo ng 3 taon. O di kung 3 taon lang, kung totally block ka sa buhay niya. Amen? And at the same time, marami din po tayong, may mga ugali din tayong ganun, di ba? Ayaw natin, kahit na sabihin natin, tama naman yung sinasabi ng iba patungkol sa'yo. Pero ayaw natin narinig. And I experienced that a lot. Sa messenger ko marami akong binablock. Ugali ko na, pag alam kong hindi totoo yung sinasabi mo sa akin, tapos para mo akong ibinababa, ay isang pigil ka lang. Ibablock kita. At pag nakita niyo po yung Facebook ko, marami po akong nakablock na accounts. Dahil hindi kita hahayaan na i-downgrade mo ako ng dahilan sa kasinungalingan. Amen. But then we can always choose our words wisely. Amen. Huwag mo nating hayaan na maging disobedient ang ating mga dila. Napakalaki mong tao, ang liit-liit lang ng dila mo, tapos yan ang nagpo-control sa'yo. Amen. Nagets nyo yun? Ang liit lang ng ating dila. Kaya siguro yung dila natin nasa loob ng ating mga bibig. And encased with our teeth. Para kaya natin isara minsan. Amen. Para kaya natin pigilan. Hallelujah. In Mark 7:20-23, verses 20 to 23 says, he went on, what comes out from a person is what defines them. For it is within, out of the person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come inside and defile a person. Ano nga ba ang lumalabas sa ating mga bibig? Paano nga ba tayo nakikipag-usap sa ibang tao? Amen. Kung sabi dito, kung ano ang laman ng puso lumalabas sa bibig. Yes. And our hearts is deceitful, di ba? Sabi sa salita ng ating Panginoong Jesus, our hearts is deceitful. Papanil lang ang ating mga puso. And sometimes, yung laman ng puso natin, sa bibig lumalabas. Huwag mo nating hayaan na maging disobedient ang ating dila. Minsan talaga, kahit na siguro gaano pa kalalim sa ating Panginoon,
meron talagang time na hindi mo kaya kontrolin ang pananalita natin. Lahat tayo, walang perfecto. Sabi sa ating salita, kung sino man ang nakakakontrol ng kanyang dila 100% is a perfect one. At sa atin, wala ho sa atin ni isa ang perfecto. Yes. Pero kailangan natin kontrolin ang ating mga dila. Amen? In Matthew 5:22 it says, "But I say to you, that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whoever says to his brother, Raka," ang meaning ng Raka, worthless. Amen? "Shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of the hell." Lagi natin dapat na before service, di ba? Kailangan yung mga, lalo sa community of believers, kailangan na dapat bago mag-praise and worship sa ating Panginoon, bago mag-service, kailangan yung mga kagalit mo sa within the community of believers, kailangan inaayos mo yan bago ka humarap sa ating Panginoong Jesus. Amen? Pero hindi nangyayari, di ba? Pwede namang mag-praise and worship, tapos after ng service, kagalit mo pa rin yung dati mong kagalit. Amen? Pero sabi ng ating Panginoon Jesus, no, it should not be. At wala kang karapatan, kapatid, na tawagin yan, Raka, worthless ang isang tao. We always need to see people the way God sees them. Yes. Amen. Whether they are believer or unbeliever. Sa paningin ng ating Panginoong Yesus, anak niya tayong lahat. Amen. Yes. Pwede kaya natin gawin before ng service. Kung meron kang hindi nakasundo, i-fix mo muna yan, kapatid, bago ka humarap sa ating Panginoong Yesus. Amen. So kung galit kayo sa akin, after this, pwede nyo naman akong kasabi. Amen. Huwag mo nating hayaan na just because of our speech, dahil lang sa ating pananalita, ay magkukos ka ng stumbling block sa kapatid. Amen. Huwag mong hayaan na i-control ka ng iyong dila. Huwag mong hayaan, yun na yung pananalita mo ang mag-control sa iyo. Amen? Number 2 na agad. Ang sabi ni James, a corrupt tongue is untamable. Pag sinabi natin untamable, not capable of being controlled, uncontrollable. Hindi natin kayang kontrolin ang ating dila. Yes. Kahit na anong tumbling mo dyan, kapatid, kailanman na hindi mo makokontrol ang iyong dila. Kailanman na hindi mo mababago ang iyong pananalita unless you come to the presence of the Lord. Yes. Hindi nyo napapansin pag nasa presensya ka ng ating Panginoong Jesus, ang ganda ng pananalita mo. Kapag nasa service ka, ang ganda ng pananalita mo. But then when you go outside of the church, when you are outside your community of believers, anong klase ang pananalita meron ka? Amen? Ang sabi nila, by our own we can never control our tongue. James says, it is a restless evil. Sa kanyang text, basahin natin. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is restless evil, full of deadly poison. Kabilang ba tayo dito sa kategory na yan? That our tongue is a restless evil and full of deadly poison. Malalaman mo yan, kapatid. Alam mo din sa sarili mo kung kabilang ka dito. Amen. Sana hindi. We can tame our tongue on our own because we cannot even change our sinful nature. Amen. Paano mo nga ba makokontrol ang dila mo kung yung sinful nature mo nga hindi mo mabago? And how does we change? How can we change our sinful nature? By having our faith in our Lord Jesus Christ. Kung sa ginawa niya sa cross ng Calvario, our sinful nature is changed. Amen. Wala ni isa sa atin ang wala ni isa sa atin ang kayang baguhin ang ating makasalanang nature. Amen. Kung
tayo dun sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo. That's how dun lang nababago ang ating sinful nature. Amen. At kasama dun sa sinful nature na yun, ang pagkakaroon ng deadly and poisonous tongue. Pero nababago yun, kapatid, with the help of the Holy Spirit. Amen. Kung gusto mo pabago yung pananalita mo, we can ask the Lord. We can ask the Holy Spirit to help you. Amen? Ganito tayo madalas. Sige, basahin niyo. Sabi ni Charles Spurgeon, beware of letting your tongue outrun your brains. Madalas kasi mas mabilis yung bibig natin kaysa sa ating utak. Yes. Amen. Nasabi mo na lahat ng hindi maganda out of anger, out of jealousy, out of your emotions, pero hindi mo na naisip yung epekto ng pananalita mo sa iba. Amen? Yes. Hallelujah. Example na lang, di ba? Ngayon, kasasahod lang natin. Nung hindi mo pa natanggap yung sahod mo, tumawag yung nanay mo, hindi mo pa naririnig kung anong kailangan niya. Ano naman? Di ba? Kung may Ilocano at kwarta ka lang! Amen? Hindi pa nga siya nagsasalita, pero alam mo, nakapagkatapusan yun ang talaga ang number 1 na kailangan ng pamilya sa Pilipinas. Mga musta lang pala. Amen? Pero ikaw na nakasagot, ano na naman? Tawag kayo ng tawag! Sahod na naman kasi. Hindi mo nga tinanong kung anong sasabihin. Amen? Even sa ating mga employers, di ba? Yes ma'am ka na, pero pagtalikod mo, di ba? Yes ka na, yes sa mga amo. Ay, Diyos ko, sinasabi ka sa inyo eh. Yes ka na, yes ma'am! Nakangiti ka pa, pero pagtalikod niya, nakamurmuring ka na. Amen. Utos hindi na tapos the way we speak, the way na ginagamit natin ang ating bilang, ini-invite natin lalo yung ini-invite natin lalo ang pagiging evilful ng ating mga dila. Amen? Relate kayo. Ito lang ang init. Nakapagreklamo ka na lahat-lahat. Hindi mo nga tinatanong kung may bang gusto sabihin ng kamag-anak mo sa Pilipinas. Pero madalas kasi gano'n, di ba? Lalo pag alam nilang katapusan na. But then, sabi ni Charles Spurgeon, beware of letting your tongue outrun your brain. Kaya nga mas malaki yung utak natin kaysa sa ating dila. Mas nagagamit yung utak kaysa sa dila. Pero madalas nangyayari, mas nauuna yung dila kaysa sa utak. Yes. Amen? True? True. Sabi ito, nothing shows the kind of fool you are as quick as your tongue. Are you, ganito ba tayo? Amen? Nothing shows the kind of fool you are as quick as your tongue. Makikilala ka ng ibang tao just because of the way you speak. Just because of the way you use your tongue. In Psalms 141 verse 3 it says, the Holy Spirit can help us to control our tongue. Wala nga tayong kakayahan mga kapatid. But as a believer of our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit is within us. Kaya nating kontrolin by the help of the Holy Spirit. Amen. Huwag lang natin hahayaan na mas nauna yung bibig natin. Amen. Kung wala ka lang din magandang masasabi, hush your mouth. Close your mouth. Amen. Restraining our tongue is an indication of wisdom and humility. Di mo na mapasin kapag prideful ka, masyado kang ma-pride, mas mabilis yung bibig mo kaysa sa utak mo. At ang sabi niya dito, it is an indication of wisdom. You are not a fool anymore. We are not a fool anymore. Hindi na tayo kagaya ng dati. Kaya kailangan nating
unahin gamitin ang ating mga utak kaysa sa ating mga bibig. Amen? Amen. Pala. Romans 3 verses 13 to 14, it says, their throats are open graves, their tongues practice deceit, the poison of vipers is in their lips, their mouths are full of cursing and bitterness. Bitter ka ba? Hindi. Hindi, di ba? We all have used our words. We all have used our words, our mouth for sinful purposes. Lahat tayo nandito pa rin sa mundong ibabaw. And we are still in our flesh. At meron talagang pagkakataon na nagagamit pa rin natin ang ating mga dila sa maling pamamaraan. Amen! And that is who we are, apart from the help of the Holy Spirit. Yes. But again, kaya natin kontrolin ang ating mga bibig sa tulong ng banal na Espiritu. Kapatid, huwag mo sanang hahayaan na ikaw ang kontrolin ng dila mo. Yes. The tongue is tameable with the help of the Holy Spirit. Let us stay in the presence of the Lord. Hindi nyo napapansin, pag nandito tayo sa church, ang ganda-ganda ng mga lumalabas sa ating mga bibig. Amen? Puro hallelujah, praise the Lord, welcome sister. Praise the Lord, sister, nandito ka. Nakita na naman kita. It is my joy that you are here. Amen? Pero pagdating mo sa amo mo, diba? Amen? Huwag nating hayaan, kapatid, na maligno. Ano to? Dalawa ang mukha? Amen. Naalala ko din nung Kristiyano na ako. Professing Christian. Pero wala akong yung tinatawag na relationship. Hindi ko naman alam kung yung relationship with the Lord Jesus Christ nung katuloy ko pa lang. Basta nagsisimpa lang ako every Sunday. May pahalo-halo after. Okay ba? Pero yung bibig ko noon ay kapag Ilocano ka, hindi pwedeng walang kasamang palamuti sa dulo yan. Di ba? Yes. Ganun tayo dati. May sinasabi kang magandang pero kailangan sa huli nun kasama yung mga magagandang salita. Amen? Relate kayo Ganun tayo dati. But we are changed already. Amen? Sabi nga sa kanyang mga salita, we are a new creation already. Hindi naman tayo perfecto. Wala pong perfecto. But then at least nababago ang ating mga pananalita. Amen! The tongue is tameable with the help of the Holy Spirit. Number 3 na agad. Mabilis talaga. May baptism tayo eh. A corrupt tongue is unpleasant. Hindi kalugod-lugod. Hindi kaaya-aya. Sa verses 9 to 12, it says, with the tongue we praise our Lord and the Father, and with it we curse human beings. Ulitin ko. With the tongue we praise the Lord and the Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Hindi ko kayo. Out of the same tongue, makinig. Out of the same tongue come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Ang sabi niya kanina, sa other language, out of the same tongue come praise and cursing. Tanungin nga natin ang sabi sa sarili natin ngayon, Lord, ganito ba ako? Kasi ganito ako minsan. Diba? Every Sunday, every Saturday, dito ka, praise and worship. Kinanta mo na lahat-lahat, binigay mo ng todo-todo. Yung pagkanta mo, pero at the same time, from the same mouth comes cursing. At hindi lang ito patungkol sa pagmumura or sa
ang tawag dito? Cursing. But then, the way we speak to one another. Amen. Have you heard the word tamtang? May nakarinig na sa inyo yung word na tamtang? Wala ba? Kahapon, syempre, yung mga nag-Saturday. Have you heard the word tamtang? Di ba? Itong daliri natin, thumb, itong thumb natin, ito ang ginagamit natin minsan to gossip, to degrade people through social media platform. Digital na po ang gossiping ngayon, lalo na sa mga OFW. Meron tayong araw-araw nagkikita, pero nakikipag-chismisan tayo sa social media. Amen? That's what you call thumb. Ito diba itong taga-pindot? Yung pindot ka ng pindot, dito ka nakikipag-chismisan. Kasi hindi tayo pwede magkita. Hindi tayo pwede magkita-kita araw-araw kasi may mga ano tayo. Pero nakakadudot tayo araw-araw. Amen? Relate na relate kayo Yung okay pa yung post mo ngayon, maya't-maya, iba na yung laman ng Facebook mo. Amen? Bible verses ngayon, bukas nagrarant ka na. Amen? Bible verse ngayon, bukas naniningil ka na ng hoy! Shout out sa'yo! Shout out sa'yo, nangutang na ng ilang taon. Sinulat mo na sa tubig. Amen? That's what you call tang-tang. Digital po yun ngayon. Lalo-lalo na sa ating mga OFW. Tapos mo na lahat, diba? Nag-away kayo ng asawa mo, pinost mo na agad sa Facebook. Nagkabungang ka ba ng Facebook na yan? Hindi, diba? Lalong yung mala. Nakita pa na ng ibang kamag-anak. Instead na natapos doon yung usapan niyo yung mag-asawa, hindi na, nadamay na yung ano nyo, ano niya, katubalan. In-laws ninyo. Nadamay na lahat. Lahat ng walang pakialam dapat sa inyo, nadamay na. Ang sabi nito, it is unpleasant to the Lord. Amen. Pasarin ka ng pasarin sa Facebook, yung pinapasaringan mo, walang pakialam. That's what you call tam-tam. Pindot kayo ng pindot. Amen? Pasarin ka ng pasarin sa Facebook, pero yung pinapasaringan mo, walang pakialam. Sinong na-stress? Ikaw lang, di ba? Hindi mo nga ginagamit yung dila mo sa pakikipag-chismisan. Ginagamit mo naman yung daliri mo. Amen. Huwag natin gagawin yun, mga kapatid. Yes, sabi sa kanyang mga salita, with the same mouth come praise and cursing. Yes. Wala namang naayos. Pansinin ninyo, kahit na anong pasaring mo ng pasaring sa Facebook, kahit na pa-i-post mo pa yung pagmumukha ng asawa mo sa Facebook na nagloko, may naayos? Wala, diba? Naalala ko yung sabi ni Elder. And I praise the Lord kasi yung sabi niya, naayos yung relasyon nilang mag-asawa. Never kung nakita nag-post ang patungkol sa asawa niya yan, ha? Pero naayos yung relationship. Amen. Huwag ko nating hahayaan na yung social media platform natin ang maging unpleasant sa ating Panginoon Jesus. Amen. Huwag ko natin hayaan na nag-praise and worship ka dito pero yung laman ng Facebook mo kakaiba dun sa sinasabi mo. Amen? Say dito. We need to think of our tongue as a messenger that runs errands for our heart. Our words reveal our true character. Sabi ni Chuck Swindoll. Amen. Lagi po nating tatandaan that we are the representative of our Lord Jesus Christ on earth. Sa mundong ibabaw tayo po ang representative ng ating Panginoon Jesus. And we ought to live Christ-likeness, in Christ-likeness. Amen?
Hindi mo natin magagaya ang ating Panginoon. Of course, alam na natin lahat yan. But then we have to be careful because everybody is watching. Amen? Madalas ganito tayo. Talaga lang, ganyan tayo. Talaga lang talian yung bila natin minsan. Sabi sa James 1:26, if anyone thinks he is religious and does not bridle or control his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Palitan natin yung religion, yung pananampalataya na lang natin, yung relationship na lang natin sa ating Panginoong Jesus. Kapag hindi po natin kayang kontrolin ang ating mga dila, our relationship with the Lord Jesus Christ is in vain. You know what? Hindi po pwedeng, I am intimate with the Lord Jesus Christ. Pero hindi natin kayang kontrolin ang ating dila. Pwede ba tayong maging ganito minsan? Kung kailangan natin, we need someone to control our tongue. Amen. Kung hindi natin maganda yung sasabihin mo, kapatid, close your mouth. Yes. Sabi nga, if you cannot be kind, huwag na lang po tayo magsalita. Amen? Sabi niya, always, when you are about to say something, first, weigh it in your mind. Kaya nga po mas malaki ang utak natin kaysa ating mga dila. Kaya nga ang ating utak nakalagay sa pinakataas na parte ng ating katawan kaysa sa ating dila. Gamitin po natin ang ating mga utak. For with many, the tongue outruns the thought. Parang ito rin yung sinabi ko kanina, never let your tongue outruns your brain. Amen? Okay na lang. Ganito po ang epekto ng ating mga pananalita sa ibang tao. Yes. The tongue has no bones, but it is strong enough to hurt someone. Choose your words carefully. Yes. Amen. Sabi nga natin lagi, yung sugat naghihilom eh. Yung physical na sugat naghihilom. Pero yung epekto ng pananalita mo, kapatid, it endures forever. Naalala ko yung nanay ko. Enemy ko yung nanay ko. Yung kabataan ko. She's my enemy. Best friend ko siya ngayon. Pero yung mga pananalita niya, hanggang ngayon naglalaro pa rin. Gawain ng kaaway yun. Kapag binabalik-balik niya yung pass mo. Yes. Gawain ng kaaway yun. Pero yung epekto ng mga words ng nanay ko, alam niyo yung nung bata-bata pa kami, sabi niya, nung Ilocano ko nga, yung magpala, di baboy, wala ko na, lumugda ko na. Buti pa yung mga baboy na beben pa kapag lumaki na sila. Dahil din, serserbiyo, walang silbi. Those are the words of my mom. That's why I hate her. I hate her before. At wala yatang araw na hindi ka kakain muna ng sermon bago ka pumasok sa eskwelahan. Those were the times na mas gusto ko pang manatili sa school kaysa sa umuwi sa bahay. Pero kailangan mo umuwi kasi papaluin ka pag nalate ka pa na uwi. And although they are in the past already, naglalaro yan minsan sa ating isipan. At gawain yun ng kaaway. Yung replay niya yung mga salitang yun. Kaya nga kailangan nating maintindihan, kapatid, that there is power in our speech. Gamitin natin ang ating mga dila sa tamang pamamaraan. Di ba? Lalo-lalo sa mga magulang na nandito sa abroad. Hindi natin namamalayan minsan na yung mga binibitawan nating mga salita ay naglalaro sa mga isipan ng ating mga anak sa Pilipinas. Nakakalungkot isipin na minsan nakikita mo yung mga OFW, the sacrifices of the OFWs, na hindi maintindihan ng mga anak sa Pilipinas. At kapag hindi nangyari yung kagustuhan ng mga magulang na nandito sa abroad, minsan yung bibig natin, yung mga pananalita natin, hindi natin nakukontrol. Amen. And at the same time, hindi natin nare-realize na nasasaktan natin ang ating mga anak sa Pilipinas. Ganun din sa mga asawa na ninyo. Amen? Pero, huwag tayo pumunta doon.
Amen? Kahit pa siguro, nag-aaway kayo na nag-aaway, control your tongue, mga kapatid. Kasi ang nangyayari din sa mga asawa, naniniwala ko na normal yung mga awayan na gano'n. But then, kasi minsan talaga pag OFW ka, tapos yung asawa mo nasa Pilipinas, feeling entitled ka minsan. Kasi siguro ikaw ang nagpapadala, ikaw ang provider. So feeling entitled ka. Huwag mo tayo maging feeling entitled. Kasi yung entitlement na yan, lumalabas sa ating mga bibig minsan. Kontrolin ang ating mga dila sa pakikipag-usap sa pamilya sa Pilipinas dahil hindi mo alam ang epekto para sa kanila. Amen? Kailangan maging ang hirap-hirap naman talaga. Iisipin mo pala, Diyos ko. Ako nga minsan yung kapatid kong mabunga nga, pag bunga nga din ako. Kailangan natin kontrol ng ating mga dila. Amen? And ito ang kailangan natin maintindihan. That before you speak, you have to think. And sa binigyan ko ng acronym na itong think na ito eh. T, kung hindi lang din katotohanan ang sasabihin mo, shut your mouth. Close your mouth. Amen? H, is it helpful? Kung hindi lang din nakakatulong sa isang issue, huwag ka na makisawsaw, kapatid. Amen? I, is it inspiring? O walang respeto na lang? Huwag ka na lang magsalita kung hindi ka lang din nakaka-inspire. Is it necessary? Kailangan ba yung sinasabi mo? Kailangan nyo ba yung post na yan? Kung hindi lang din kailangan, wag na. Amen? Do not indulge yourself into a conversation na hindi naman dapat. Alam nyo, sabi ko nga dun sa isang Saturday member, manunood na lang ako ng K-drama kaysa sa makipag-chismis. At least kinilig pa ako. Totoo. Why would you indulge? Why would you involve yourself to such conversations? Mag-Netflix na lang ako kaysa makipag-chismisan. Sabi kasi natin, nauubos yung... No! Hindi naman nauubos yung oras natin sa Netflix eh. Pero minsan, nagbababad tayo sa chismisan. Why would you indulge yourself into such a conversation? Manood ka na lang ng K-drama, kapatid. Amen? Alam niyo bakit? Nagipag-chismisan ka, ikaw lang na-stress. Yung pinag-chismisan yung hayahay ang life. Manood ka na lang ng K-drama. Mag-Netflix ka na lang, huwag mo lang ubusin. Baka naman yung time mo kay Lord, wala ka din. Hindi naman gano'n, di ba? Kapag nag-Netflix ka lang naman, isang movie lang, huwag mong gawin lahat ng series, alangan tapusin mo. Yung mga nagkiki-drama kasi, hindi sila na-kontento sa episode 1 hanggang sa episode 12 na, hindi pa rin sila, huwag naman. Pero mas okay na yung mag-k-drama ka kaysa makipag-chismisan ka sa social platforms. Sa social media platforms. Is it necessary? Kung hindi kailangan yung sasabihin mo, close your mouth. And lastly, is it kind? Or kung hindi naman mabuti yung sasabihin mo, huwag ka na lang magsalita. Amen? Kung hindi nakakatulog, huwag ka na lang makisawsaw. Amen? We have to think before we speak. In Psalms 37, verses 30 to 31, it says, the mouth of the righteous utters wisdom. Oh, diba? We are righteous in the Lord Jesus Christ already. And we should utter wisdom. And His tongue speaks justice. The law of His God is in His heart. His steps do not slip. Sabi natin kanina, yung laman ng puso, minsan lumalabas sa ating mga bibig. Kaya pakaingatan natin ang ating pinapasok sa ating mga puso. Kung bitterness yan, sure ako, bitterness din lalabas sa bibig mo. I'm so thankful with Lifeway. Dito ko naranasan yung tipong hindi ko kailangan mag-please ng tao. Dito ko naranasan talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoong Yesus dahil dito ako napunta.
Amen. Hindi ko kailangan mag-please ng tao. Not even our pastor. I don't need to please our pastor as well. Dito ko naranasan na ang kailangan ko lang i-please na si Lord. Yes. Kaya kung, alam niyo pag nag-please ka ng tao, mapag-frustrate ka lang lalabas yan sa bibig. Yeah. That's why it is very important na malaman mo, kapatid, you are here because of the Lord Jesus Christ. Amen. Nandito ka nagsiserve para sa ating Panginoon Jesus Christ. Amen? Amen. Huwag mong hayaan na just because yung mga nangyayari sa paligid mo, pinapasok mo sa puso mo, binaliwala mo na yung utak mo, lumabas sa bibig mo. Do not let your tongue be disobedient to you. Kontrolin mo ayot ang iyong dila. Amen? Amen. Last na to. My last slide. Do not let unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs. That it may benefit those who listen. In Ephesians 4:29, may tamang gamit ang ating mga kapatid. Use your tongue in building others. Use your tongue in inspiring others. Use your tongue in praying for others. Kaysa ginagamit mo yung dila mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, ipagdasal mo na lang yung gusto mong i-chismis, ipagdasal mo na lang siya. Amen? Huwag mo na siyang i-chismis. Mag-frustrate ka lang. At least kapag pinagdasal mo, binuhos mo kay Lord, you will release your emotions. And when you release your emotions, hindi siya lalabas sa iyong bibig. Amen. Amen? May tamang pamamaraan, may tamang gamit ang ating mga dila. At gamitin natin yun to praise and worship our Lord Jesus Christ. Amen? So, magmamatsyan na tayo ulit. Amen? Let's go. Alam niyo ba na I only have 345, I think, friends in Facebook. At doon sa 345 na yun, nakikita ko lahat ng mga pinagkokomenta nilang mga pages. And one time, sabi nung may ka-church tayo, patinanong ko, bakit kailangan mong ganito? Sabi ko tayo, bakit kailangan mong, meron siya kasi pinag-komenta na page ng, naghahanap siya ng mauupahan. So, tinanong ko, bakit kailangan mong mangupahan? Ang tanong niya sa akin, paano nalaman? Believe it or not, lahat po ng pinag-comment, yung mga 348 na friends ko sa Facebook, so kung ayaw niya ako maging friends, so it's okay. Nakikita ko po lahat ng mga pinag-commentan ninyo, so be careful. Let us be careful, amen? With our words, we have to be careful. Huwag mo nating hahayaan na yung dila natin ang maging stumbling block na para sa ibang tao. Let us use our tongue in an inspiring way, in an encouraging way. Amen? May tamang gamit ang ating mga dila. Let us all stand. At ito ang tamang gamit ng ating dila. Amen? To praise and worship the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Isn't it amazing? When we use our tongue in the right way. So kapatid, ito lang ang tamang paraan para gamitin ng ating mga dila. To praise and worship the Lord. Kapatid, sana maisip mo ang ating Panginoon Jesus every time you speak. Sana maisip mo na ikaw ang kinatawan ng ating Panginoon Jesus sa mundong libabaw. Before you speak. Kung nandito ka sa pagkakataon na ito at alam mo sa sarili mo that you have used your tongue in the wrong way. You have uttered words that are not supposed to be uttered. The Lord God wants to release you from that. Gusto niya, kapatid, na ibigay mo yan sa Kanya. Kaya Kanyang tulungan, kapatid. With the help of the Holy Spirit, kaya nating kontrolin ang ating mga dila.
dila mo sa ating Panginoong Jesus. Dalangin ko kapatid that there will be power in your spirit. And that is the power to encourage one another. Just want you to raise your hands. Yung mga alam mo sa sarili mo na marami kang nabitawang hindi ka lubog-lubog. Please close your eyes. Huwag mong tingnan yung kapatid katabi mo. This is just between you and the Lord. I encourage you to close your eyes. At kung alam mo na yung dila mo ay isang kurap, kagaya ng description ni James sa Bible, I want you to raise your hand higher to the Lord and let us surrender that to the Lord. Kaya mo yan, kapatid. Kaya mong kontrolin. If you have used your social media platform to run to someone, I just want you to know na kaya kang tulungan ng ating Panginoong Jesus. That from this day on, hindi mo nagagawang mag-run sa social media platform. Mag-run ka na lang sa ating Panginoong Jesus. I want you to raise your hands higher, indicating that you are surrendering to the Lord. Hallelujah. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. This is just between you and the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us pray. Father in heaven, kilala mo, Panginoon, ang bawat kapatiran na nagtaas ng kanilang mga indicating that they are surrendering their tongues unto you, Lord God. Lord in heaven, I pray, Lord God, na tulungan mo ang bawat isa sa amin, Lord God. But before anything else, Lord God, patawarin mo kami sa mga salitang nabitawan, Lord. We renounce it in the name of our Lord Jesus Christ. Sinadya man namin o hindi, patawarin mo kami. Pakalinisin mo ang aming mga dila at tulungan mo ang bawat isa sa amin to take control of our life. Indeed, Lord God, there is power between life and death in our tongue, Lord God. That is why we want to surrender it unto you. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, that we may be able to control our speech, Lord God. Nagagamitin namin ang aming mga isipan muna bago ang aming mga bibig, Lord.
release that to the Lord. Kasi kung hindi mo yan i-release, kapatid, lalabas sa iyong mga bibig. Sa iyong mga bibig. Lord, kilala mo din, Panginoon, ang mga nagtaas ng kanilang mga kamay. Mga nakarinig ng hindi tamang mga salita, Diyos. And we said in your words that our identity is found in you, Lord. Na yung mga salitang iyon, Panginoon, they will never ever define who we are in you. Panalangin namin, Lord God, that every time we hear something na hindi maganda sa aming mga bandili, Lord God, ibigay mo sa amin ang kapayapaan. Ibigay mo sa amin ang assurance, Lord God, that those words are nothing compared to what you said to us. Salamat po, Diyos, dahil sa mga salitang binitawan nila sa amin, mas lalo kaming napalapit sa iyo. Every time we hear something that is not good in our ears, Lord, mas papaniwalaan namin ang sasabihin mo para sa amin. Lord, release those people, Lord. Release us from those emotions, Lord. Na hindi na hindi na namin mailabas sa aming mga bibig, Panginoon. From this day on, Lord God, maalala namin ang lahat ng mga description mo patungkol sa amin. At hindi lang kung ano-ano man ang sinasabi ng ibang tao patungkol sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig. Salamat po, Diyos, dahil pinapakatulong mo kami ng iyong pagmamahal. That even if we hear those words, Lord God, nananatili ang pagmamahal namin para sa ibang tao. Because of your love, Lord God, we can still love others despite ang kanilang mga nasasabi pa. We thank you, Jesus. Ikaw lamang, Lord, ang nakakagawa ng para sa amin. Lord, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa pagkakataon mo. And thank you for sustaining me, Lord. Nagpapasalamat din ako, Panginoon, sa mga kapatiran ko, Lord, na nakinig. We thank you for reminding us, all of us, once again, Lord. Na ang aming mga dila, Panginoon, ay makapangyari. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na nagpapagamit ito sa tamang pamamaraan. And we thank you, Father God, dahil alam namin, Lord, na pinakalinis mo na kami. At kaya, mga Panginoon, na magamit namin, Lord God, ang aming mga dila to build one another, to inspire one another, to uplift one another, Lord God, at hindi sa maling pamamaraan. I thank you, Lord God, for this day. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo. O banal na Espiritu, maraming salamat for being with us. Wala nga po kami magagawa maliban lamang sa tulong. We are worthless, Lord. But because you are worthy, we continue to stand and to serve you, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. We give you all the glory, all the honor,